Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa engkwentro sa pulisya ang isang lalaki sa Calamba, Laguna. Chris, ano ang nangyari at nagkaroon pa ng barilan? Tony, bigla na lamang daw nagpaputok ng baril ang lalaki nang pasukin ng mga pulis ang bahay kung saan siya nagtatago umano. Ayon sa pulisya, nakasalubong nila ang isang alias Alan na may dalang baril habang nagsasagawa ng operasyon sa lungsod. Inaresto siya at nang tumungo sila sa kanyang bahay, pinaputukan daw sila ng baril ni alias Papalo. Tinamaan ng isang pulis kaya nagpaputok din ang mga pulis. Nasawi si alias Papalo na napag-alamang may warrant of arrest sa kasong frustrated murder at sangkot din sa iba pang pamamaril sa Calamba City. Nagpapagaling naman sa ospital ang tinamaang pulis. Na-recover sa mga sospek ang 2 baril at 1 granada. Walang pahayag si alias Alan. Kritikal naman ang lagay ng isang babaeng 8 taong gulang na hinihinalang ginahasa at inuntog umano sa pader ng sospek. Batay sa investigasyon, huling nakita ang biktima sa isang computer shop sa barangay Sapang, Biabas na lumabas kasama ang sospek. Ayon sa mga pulis, sumama ang biktima matapos alukin ng 20 pesos ng sospek. Sa tulong ng CCTV, naaresto ang 20 taong gulang na sospek na residente rin sa nasabing barangay. Ayon sa pulisya, itinanggi ng sospek na sinaktan niya ang biktima pero inamin niyang dinala niya ang bata sa bahagi ng expressway. Doon na natagpuan ng batang nangihina at walang saplot. Patuloy na inoobserba sa ospital ang biktima na nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Maharap sa reklamong statutory rape with frustrated murder in relation to anti-child abuse ang sospek. Wala pang pahayag sa media ang sospek at kaanak ng biktima. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang rider ng ride-hailing app matapos masagi ng isang truck ang kanyang motorsiklo sa Lapu-Lapu, Cebu. Sara, may sakay ba siyang pasahero ng maaksidente? Rafi, may angkas na pasahero ang biktima na kritikal ngayon ang lagay sa ospital. Sa kuha ng CCTV, kita ang pag-overtake ng mga motorsiklo sa truck sa Barangay Basak. Kabilang dyan ang motorsiklo ng biktima. Sa isa pang kuha, kita ang pag-overtake ng truck sa motorsiklo ng biktima. Natumba ang motorsiklo at tumilapon ang mga sakay nito. Inaresto ang driver ng truck habang inaasikaso ang reklamong isasampa laban sa kanya. Inamin ng truck driver na hindi niya napansin na natamaan niya ang motorsiklo. Ayon sa pamilya ng biktima, handa silang makipag-ayos sa driver kung sasagutin niya ang gastusin sa pagpapalibing at pagpapagamot sa mga biktima. Isang bagong silang na lalaking sanggol ang natagpuan sa basurahan ng isang ospital sa Buluan, Maguindanao del Sur. Nakakabit pa ang pusod ng sanggol na may bigat na 1.9 kilos nang madiskubre ng isang watcher nitong Martes. Ayon sa pamunuan ng Buluan District Hospital, una nang dumulog sa kanila ang ina ng bata matapos makaranas ng pananakit ng tiyan. Bigla raw nagpaalam ang babae na mag-CR pero hindi na bumalik. Doon na nanganak ang 16 anyos na babae. Inilagay sa basurahan ang kanyang anak at saka umuwi sa kanilang bahay. Bumalik din kalaunan sa ospital ang babae matapos makaranas ng pagdurugo. Patuloy na ginagamot ang mag-ina. Binigyan na rin sila ng tulong ng lokal na pamahalaan. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang menor de edad na ina at kanyang mga magulang. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang pasahero ng tricycle matapos makasalpukan ang isang minivan sa Barangay Kabug sa Bacolod City. Ayon sa pulisya, patungong airport ang minivan para maghatid ng pasahero. Bigla umanong nawalan ng kontrol ang driver nang lumiko sa butas-butas na bahagi ng kalsada. Doon na niya nasalpok ang kasalubong na tricycle na may 5 sakay. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang driver ng minivan na humingi ng tawad sa insidente. Agad namang tinakpan ng lupa ang butas-butas na bahagi ng kalsada. Patuloy na ginagamot sa ospital ang mga sugatang biktima. Hinihintay pa ng mga otoridad kung magsasampa ng reklamo ang mga kaanak ng biktima laban sa driver ng minivan. Arestado ang 2 senior citizen at isa pa nilang kasama sa isang drug den umano sa Batangas City.
Kasunod yan ang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency at Batangas Police sa Barangay Santa Clara. Nakumpiska sa 3 sospek ang humigit kumulang 35,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Nakuha rin ang iba't ibang drug paraphernalia. Walang pahayag ang mga sospek.